Sa mahigit isang siglo ng boxing, may mga record na hanggang ngayon na hindi pa rin nababasag. Mga record na ginawa ng mga legendary fighters sa panahon na may ibang rules, trainings at takbo ng sport. Pero habang mas nagiging mahigpit at moderno na ang boxing ngayon, mas nagiging mahirap na ring maulit ang mga ganitong achievement. Kaya't pag-usapan natin ang ilan sa mga boxing records na halos imposible nang mabasag. Mike Tyson, ang pinakabatang heavyweight champion. Noong November 22, 1986, sa edad na 20 years old, nilampaso ni Mike Tyson si Trevor Berbick by a second round knockout para makuha ang WBC heavyweight belt. Dahilan para siyang maging pinakabatang heavyweight champion sa kasaysayan ng boxing. Mabilis ang naging pag-angat ng karir ni Mike Tyson. Pumasok siya sa professional boxing noong March 1985 at agad na nakakuha ng 28 wins kung saan 25 dito ay via knockout. At ang mas nakakamangha, lahat ng ito ay nagawa niya bago pa man siya maging world champion sa edad na 20 years old. Pero bakit nga ba halos imposible nang maulit pa ang record na ito sa panahon ngayon? Karamihan sa mga athletic commission ngayon ay mas mahigpit na at hindi basta-bastang pinapayagan ng mga boxer na wala pang 21 years old na lumaban para sa world title. Mas maingat na rin ang mga promoter at manager dahil mas malalim ang talent pool ngayon kaya't hindi nila agad sinusabak ang mga batang prospect sa malalaking laban. Pinapadaan muna ang mga ito sa regional belts at undercard fights bago iharap sa mas malalaking pangalan. Isama mo pa ang matinding media pressure ngayon. Ayaw ng mga promoter na ma-pressure o ma-burnout agad ang mga batang heavyweight. Kaya kadalasan inihintay muna nilang umabot ito sa mid-20s bago sila isabak sa mga championship level na laban. Dagdag pa rito ang politika sa boxing. Iba't ibang sanctioning bodies, contender rankings at mandatory defenses. Kaya mas matagal bago makakuha ng world title shot ang isang 20-year-old fighter. At ang pag-angat ni Tyson mula sa pagiging teenage prodigy hanggang sa pagiging undisputed champion sa loob lang ng 2 taon ay isang pambihirang kombinasyon ng talento, matinding fighting style at tamang timing. Andy Bowen versus Jack Burke, ang pinakamahabang boxing match. Noong April 6, 1893, nagarap sina Andy Bowen at ang dati niyang trainer na si Jack Burke sa isang napakahabang laban na umabot ng 110 rounds. Inabot sila ng 7 oras at 19 na minuto sa ring bago tuluyang ideklara ni referee John Duffy na no contest ang laban dahil pareho na silang halos hindi makatayo sa sobrang pagod. Sa mga panahong iyon, normal lang sa mga boksingero na lumaban agad kahit ilang araw pa lang ang nakakalipas matapos ang huli nitong laban. Dahil mas mahalaga noon ang tibay at tapang kaysa sa kaligtasan ng mga fighter. Kaya mas madalas silang napapasabak sa mahaba at sobrang hirap na laban. Pero sa modern boxing ngayon, wala nang athletic commission na papayag na lumampas sa 12 rounds ang isang laban. Malaking dahilan dito ang trahedya ni Kim Duk-Koo noong November 1982 sa 14th round ng championship fight niya laban kay Ray Boom Boom Mancini na knockout siya at nagtamo ng brain hemorrhage. At 5 araw matapos ang laban, pumanaw ang South Korean boxer. Dahil sa insidenteng ito, binago ang safety rules sa boxing. Mula sa dating 15 rounds, ginawa ng 12 rounds ang maximum para sa championship fights. Kasabay ng mas mahigpit na medical checks at safety protocols. May mandatory medical suspension agad ang mga fighter pagkatapos ng knockout o mahabang laban dahil sa mga bagong safety rules, round limits at commercial constraints. Halos zero chance na maulit pa sa modern boxing ang ganitong kahabang bakbakan ni Bowen at Burke. Bernard Hopkins, ang pinakamatandang world champion. Noong April 19, 2014, umakyat sa ring si Bernard Hopkins sa edad na 49 years old at tinalo si Vivek Shominov para makuha ang WBA light heavyweight belt. Dahil dito, naitala niya ang record bilang pinakamatandang boxer sa kasaysayan na nanalo ng major world title. Ang ganitong kahabang karir ay halos imposible nang maulit ngayon. Dahil mas pabor ng boxing scene sa mga fighter na mas bata at nasa kanilang prime. Sobrang higpit na rin ang medical testing ng mga athletic commission, kaya malaking hadlang ito para sa mga boxer na papalapit na sa edad na 50. Mas inuuna rin ng mga promoter at sanctioning body ang mga malalaking laban kaysa bigyan ng title shot ang mga veteran fighter.
Bukod pa riyan, ang mga modern training at recovery protocol ngayon ay mas nakatuon na sa mas maiksi pero high-intensity na karir kaysa sa dekadang tuloy-tuloy ng pakikipagbugbugan. Sa panahon ngayon na karamihan ng mga champions ay nagre-retiro na agad pagsapit ng mid-30s, ang ginawa ni Hopkins na manatiling nasa elite level hanggang late 40s ay patuloy ng pambihirang disiplina, diskarte at talaga sa katawan. Jimmy Wild, ang pinakamahabang unbeaten streak. Mula December 1910 hanggang January 15, 1915 na itala ng Welsh flyweight legend na si Jimmy "The Mighty Atom" Wild ang napakatinding 103 fight unbeaten streak. 103 times siyang lumaban nang walang kahit isang talo. Sa loob lang ng mahigit 4 na taon, nag-average siya ng higit sa 2 laban kada buwan habang sunod-sunod niyang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang compact power at mabibilis na kombinasyon. Sa modern boxing ngayon, ang ganitong record ay hindi lang basta bihira. Literal na halos imposible na itong maulit dahil nagpapatupad na ang mga boxing commission ng mandatory medical suspension pagkatapos ng knockout o kahit matinding decision fight. Kaya ilang beses lang pwedeng sumabak sa ring ang isang fighter bawat taon. Isama mo pa ang TV contracts, promotional schedules at ranking systems ng mga sanctioning body na naglilimita sa mga active champion na lumaban ng 2 o 3 beses lang kada taon. Ang mga elite fighter ngayon ay dumadaan sa sobrang higpit na physical exam at maingat na career management para mapahaba ang career at mas lumaki ang kita kaysa maghabol ng napakaraming laban. Dahil wala ng boxer ngayon ang papayagan ng batas at sistema na lumaban ng mahigit 100 beses sa loob lang ng 4 na taon, mananatiling isang unbreakable record sa kasaysayan ng boxing ang 103 fight win streak ni Jimmy Wild. Manny Pacquiao, ang pinakamaraming weight divisions bilang world champion. Noong 1998, nakuha ni Manny Pacquiao ang kanyang unang major title sa 112-pound flyweight division. Mula roon, tuloy-tuloy at hindi kapani-paniwalang pag-akyat niya sa iba't ibang weight classes hanggang sa makahakot siya ng mga belt sa 122-pound super bantamweight, 126-pound featherweight, 130-pound super featherweight, 135-pound lightweight, 140-pound light welterweight, 147-pound welterweight, at pati na rin sa 154-pound light middleweight division noong 2010 nang durugin niya si Antonio Margarito. Kaya siyang naging una at tanging boxer sa kasaysayan na nanalo ng world titles sa 8 magkakaibang weight divisions. Sa modern boxing ngayon, halos imposibleng maulit o malampasan ang ginawa niyang ito. Dahil mas mahigpit na ngayon ang mga sanctioning body sa weight classes at rankings, mas mahirap ng basta-basta at mabilis na umakyat sa iba't ibang dibisyon. Karamihan sa mga fighter ngayon nagpo-focus lang sa 2 o 3 magkakalapit na timbang para maingatan ang kanilang speed, power at haba ng karir kaysa isugal ang katawan sa pag-akyat ng napakaraming libra. Dagdag mo pa ang mandatory defense, politika sa promotion at TV broadcast contracts na nagtatali sa mga champion para makakuha ng belt sa ibang division. Archie Moore, ang may pinakamaraming knockouts. Tinapos ni Archie Moore ang kanyang 27-year professional career noong 1963 na may record na 132 knockouts sa 186 na panalo, ang pinakamaraming knockout total sa kasaysayan ng boxing. Binansagan siyang The Old Mongoose dahil sa kakaiba niyang cross-arm guard at matinding counter-punching na naging susi para patuloy siyang makakuha ng mga knockout mula 1930s hanggang 1960s. Sa modern boxing ngayon, halos imposibleng maabot ng mga fighter ang ganitong dami ng laban at knockouts. Dahil karamihan sa mga champion ngayon, 2 hanggang 3 beses lang lumalaban kada taon at bihira na rin umabot sa 50 fights ang mga karir ng mga ito. Sobrang higpit na rin ng mga athletic commission pagdating sa mandatory medical suspension pagkatapos ng laban, kaya hindi na basta-basta makakabalik agad sa ring ang isang boxer. Dagdag pa rito ang broadcast contract at promotional schedule na naglilimita sa kung gaano kadalas pwedeng lumaban ng mga boksingero. Dahil wala ng fighter na pinapayagang lumaban ng ganon kadalas, ang 132 knockouts ni Archie Moore ay mananatiling isang record na napakahirap kung hindi man imposibleng malampasan sa kasaysayan ng boxing. Len Wequire, ang may pinakamaraming professional fights.
Mula October 1928 hanggang June 1947, lumaban sa ring ang English lightweight na si Len Wequer ng napakatinding 472 times at nagtala ng career record na 342 wins, 86 losses at 43 draws. At siyang may pinakamaraming professional fights sa kasaysayan ng boxing. Non-stop ang bakbaka nung panahon ni Wequer. O sa panahon na lumaban ng isang boxer ng ilang beses sa loob lang ng isang linggo dahil halos walang medical oversight. Nasanay ang katawan niya sa tuloy-tuloy na matinding grind sa ring. Sa panahon ngayon, halos imposible nang may makalapit sa record na ito. Mas mahigpit na ngayon ang medical rules, mas inaalaga ng promoters ang mga fighter at mas nakaton ang modern training sa recovery at mas mahabang karir. Kaya't dahil sa mga bagong safety rules, career planning at negosyo sa sport, mananatiling unbreakable record ang 472 fights ni Len Wequer. Kung may komento o reaksyon, ilagay mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.